Ang linis ng apartment mo, Mira. Buti pinayagan kang pinturahan to. Sabi ni Dustin habang dinadampian ng cold compress sa mukha niya. Mas gusto ko kasi ang puti, malinis sa mata. Sabay sulyap sa hindi ko pa naitataob na treasure box. Bagay sa'yo ang puti, puro, kagaya ng puso mo. At yung buhok mo, wow, ang ganda. Sabay kindat. Thanks. Masakit pa ba? Sorry talaga ha, medyo weirdo yung lalaki, pero mukhang aksidente naman. Nanigas ang panga ni Dustin. Oo nga, mukhang aksidente. Akin na, mukhang mali ang dampi mo. Ikaw na ang gagamot, gusto ko yan. Sabay abot ng cold compress at inilagay sa palad ko. Sige na, Mira. Pumikit ka na lang, Dustin. Oo naman, baka mabilis pa ang pagaling ko kapag ikaw. Bumukas ang pinto. Napatalon ako. Si Dos, nakasombrero, nakamask, mukhang hold-upper. Dos, anong ginagawa mo rito? Napangisi si Dustin. Sa likod ni Dos, si Aling Sol, may dalang gamot. Concerned pala si Dos sa'yo, Dustin. Natuwa ako sa isip. Nasaan ang binata? Tanong ni Aling Sol. Pagkakita kay Dustin, nilapitan siya. Pamilyar ka, ikaw yung lalaking inuto. Hindi niya natapos, lumapit si Dos. Inilapag ang alcohol sa gilid. Nag-ayos ang postura si Aling Sol at umupo sa tabi ni Dustin. Ikaw pala yung naghatid kay Mira dati? Ani Aling Sol. Si Mira na lang sana ang gumamot, mas maingat siya. Napansin ko nakakuyom na ang kamao ni Dos. Ayos ka lang? Hindi siya sumagot. Pinaalis niya si Aling Sol at siya ang umupo sa tabi ni Dustin. Lagot na. Tita, kayo na lang po ulit. Bulong ni Dustin. Huwag kang mag-alala, magaling yung si Dos. Halika Mira, may niluluto ako, tulungan mo ako. Sige po. Mira, saan ka pupunta? Sandali lang ako sa bahay ni Aling Sol. Dito ka na lang, ouch! Nilagyan siya ni Dos ng panyo sa bibig. Napangiti ako. Mukhang magiging magkaibigan din ang dalawa. Tama na, patawad na. Di na uulit. Napakunot ang noo ko habang nagbabalat ng patatas. Ayos na kaya si Dustin? Hayaan mo, baka napasiklot lang sa mga alkohol. Sagot ni Aling Sol, walang kaala-alala. Tahimik na si Dustin. Mukhang nagamot na ni Dos. Mira! Sigaw ni Dustin, lumapit agad. Huwag mo na ako ipagamot sa kanya. Bugbog na ako. Kung hindi ko lang siya... Ano yan? Picadillo. Luto namin ni Mira. Dito na kayo kumain. Teka, kukunin ko ang phone ko sa banyo. Pagbukas ko, si Dos. Katatapos lang magbanyo at inaayos pa ang pantalon. Napasigaw ako sabay sara ng pinto. Namula ako. Nakita ko naka-boxer. Pagbukas muli ng pinto. Dos, halina't kumain. Anong sigaw yun? Nakakita ko ng ipis. Palusot ko. Pinagsasampal ko ang pisngi ko. Sorry po Lord, hindi ko sinadya. Akala ko uuwi na si Dustin pero kinabukasan, nakita ko siyang lumalabas sa apartment ni Dos. Dito ka pa? Oo, sa apartment ni Dos ako natulog. Pinatulog ka niya? Napatingin ako kay Dos. Balot na naman. Classic hold-upper look. Guilty siya kahapon kaya pinatulog niya ako. Ikaw, anong plano mo ngayon? Mag-a-apply ako ng trabaho. Napalingon si Dos. Anong trabaho? Nag-inquire ako online business admin ang course ko pero no experience. May bakal ka naman. Ako. Famous ako dito sa Nuevo. Isang pangalan ko lang, pasok ka. Ayoko ng palakasan. Gusto ko mahal dahil deserving ako. May negosyo naman kayo Gusto ko magkapangalan. Wala ka bang pangalan? Pangasar niya. Last day ko pa naman ngayon. Gusto ko maligo sa dagat. Sama ka? Talaga? Ang reaction mo, para kang di pa nakapunta. Tahimik lang ako. Unti-unti siyang namilog ang mata. Hindi ka pa nakapunta sa dagat? Dahil first time mo, sisiguraduhin kong memorable to. Sabi ni Dustin habang nagdadrive. Hindi ko maiwasang malungkot. Ang dami kong na-miss. Lagi akong di pinapayagan noon. Kay Ate Flora lang pumapayag si Dal. Ate, pupunta na ako sa dagat. Sana kasama kita. Sasama rin si Dos. Sumuliap ako, papunta na siya sa kotse. Napakunot ako.
Wala bang mas revealing sa suot niya? Balot na balot? Kumatok si Dos sa bintana. Binaba ko ang bintana. Uy, sa likod ka! Kotse ko to! Nagtagal ang tingin ni Dos sa kanya. Ako na lang sa likod. Nandyan ka na, sa likod siya. Sumama ang loob ko para kay Dos. Habang bumabiyahe, nagkwento si Dusty ng experiences abroad. Parang nakakasilip ako sa mundo niya. Magpapagas muna tayo. Pupunta lang ako sa convenience store. Go, hintayin ka namin. Bumili ako ng snacks. Tumunog ang phone ko, si Daddy. Hello, Dad? Mira, kumusta ka? Pupunta po ako sa dagat kasamang kaibigan. Pero kung ayaw niyo po, pauwi na lang ako. Pumunta ka, mag-ingat ka. Sure po kayo? Oo, pero wag kang lalayo, di ka marunong lumangoy. Thank you, Dad. I love you. Pagbalik ko sa kotse, bukas na ang pinto sa front seat. Si Dos nang nakaupo. Mira, inagawa ka na ng lokong to. Reklamo ni Dustin. Okay lang, mukhang gusto niya talaga dyan. Bakit parang naiiyak ka? Pinayagan ako ni Daddy. First time ko sa dagat. Napatitig sila sa akin. Umupo ako sa likod, masaya, kontento. Finally, Alegre Beach Resort. Required bang bikini dito? Oo, sabi ni Dustin. Hindi, sagot ni Dos. Bilhan na kita kung gusto mo, sabi ni Dustin. Biglang iniabot ni Dos ang salbabida. Grabe, hindi na siya bata. Nag-agawan sila sa salbabida habang sa di kalayuan may batang naglalaro ng dalawang bilog. Medyo sumakit bigla ang ulo ko. Iha, ayos ka lang ba? Nilapitan ako ng babae. Ina ng batang sinagip ko. Hinihingal pa ako pero tumango. Ayos lang po. Mabuti't ligtas ang anak niyo. Nilingon ko ang bata nakasilip sa likod ng nanay niya. Sumakay kami ng bangka. Hindi ko akalaing tatalon siya. Wala pang suot na life jacket. Baka mapagalitan pa kami ng may-ari. Paliwanag ng ginang. Tinapunan ko ng tingin ng bata. Huwag mo nang uulitin yun ha. Nag-aalala ang mami mo. Tumango to, mahiyain pa rin. Buti na lang nailigtas ka ng boyfriend mo. Ang tapang ha, kahit hindi marunong lumangoy. Namula ko. Kung sino pa yung hindi marunong lumangoy, siya pa yung tumalon. Pero wala na akong oras mag-isip kanina. Basta't kailangan kong kumilos. Nang umalis ng mag-ina, napatitig ako kay Damian. Habang sinusuklay ang basang buhok. Siya nga, si Damian. Kaya pala ganun ang bihis. Akala ko nagluluksa pa rin siya para kay Ate Flora. Pero bakit siya nandito sa Nuevo? Sinusundan ba niya ako? Ano ang ginagawa mo rito? Nagbabakasyon. Nagbabakasyon? Sa loob ng apartment? Nakamask, nakasombrero, shades, peking bigote. Ayos ka lang ba? Namula ang tenga't leeg niya. Umiiwas ang tingin, nakakatawa pero... Kung sinusundan mo ko, hindi kita sinusundan. Coincidence lang. Napailing ako. Coincidence? Nakita ko pa ang bigote niyang palutang-lutang sa tubig. Okay, kung yan ang gusto mong paniwalaan. Pero next time, sabihan mo muna ang bigote mo. Nagbabakasyon din yata. Huminga siya ng malalim, tapos sinubad ang basa niyang hoodie. Napatitig ako sa katawan niyang hindi ko inaasahang makikita. Oh my gosh! Bulong ng isa. Kinuha niyang tuwalya at lumapit. Akala ko para sa sarili niya yon pero isinabit niya sa balikat ko. Nanigas ako. Ay, may girlfriend. Tara na. Hindi mo kailangan to. Bulong ko, nag-aalangang giniginaw siya. Bakat na bakat yung panloob mo. Mas kailangan mo. Salamat. Napatingin ako sa towel. Nanginginig pa rin sa hiya at kaba. Anong meron at... Oh! Si Dustin nabitawan pa ang bote ng alak. Ngumisi siya. Hay, natapos na rin ang drama. Makakauwi na akong payapa. Hindi ka galit, di ba Mira? Kay Damian ka dapat magalit. Tumakas yan. Hinahanap ng mga magulang niya. Wala akong nasabi. Gusto ko magalit pero hindi ko kaya. Hindi ako dapat magalit. Gusto ko lang katahimikan. Actually, dapat ikaw magalit, Mira. Iniinis ka pa rin ng lalaking to. Isumbong mo na lang kay Tita Chris. Aray! Napatawa ko nang batuhin siya ni Damian ng buhangin. Kahit magulo, ayoko ng patulan. Gulo na nga ang puso ko. Dadagdagan ko pa. Pagkatapos maligo, umuwi na kami. Sa Dustin, nagmadaling umalis. Naiwan kaming dalawa ni Damian sa tapat ng gate. Papasok na sana ako nang hawakan niya ang braso ko. Bakit? Anong plano mo bukas? Mag-apply ng trabaho. Bakit?
Sasama ako. Ha? Bakit ka sasama? Hindi siya sumagot. Sinundan ko siya. Hinahanap ko ng parents mo. Umuwi ka na lang, Damian. Huminto siya, lumingon, malamlam ang mga mata. Hindi ako uuwi hanggat hindi ka pa sumasama sa akin. At iniwan niya akong nakatayo. Tulala laglag ang panga. Halos hindi ako nakatulog. Parang may damdaming nakatago sa sinabi ni Damian. Parang mahal niya ako. Pero bakit ako sasama sa kanya? Mabait ako, oo, pero hindi ako hangal. Umalis ako para magsimula muli at wala si Damian sa plano ko. Kaya kinabukasan maaga akong nagising para maghanap ng trabaho. Hinayaan lang ako ni Daddy, walang hadlang, maliban kay Damian. Paglabas ko ng apartment, naroon siya handang-handa. Alis ka na? Oo, ikaw? Bago pa siya makasagot, sumingit si Aling Sol. Sasama raw ang asawa mo, iha. Natigilan ako. Asawa? Mabuti na lang hindi na siya mukhang hold-upper. Akala ng kapitbahay namin magnanakaw. Sandali, mag-a-apply ako ng trabaho. Alam ko, hindi ka pwedeng sumama. Kailan ko sinabing sasama ako? Singhal niya. Napatingin ako kay Aling Sol. Halatang nalito rin. Hindi ba? Akala ko lang. Sabat niya. Nagpaalam na ako at lumabas. Sa gilid ng mata ko, sumunod si Damian. Saan ka pupunta? Magbabakasyon? Kahit saan. Grabe, wala ka bang plano sa buhay? Tiningnan niya ako. Bakit? Gusto mong sumama? Napangiwi ako. Ubusan na ng pasensya to. Buti na lang may dumating na jeep. Sumakay ako, siksikan. Si Damian nakatayo sa may pinto. Damian, baka mahulog ka. Umusog ka nga, miss. Iritadong bulong ng babaeng katabi ko. Wala na pong space. Pogi, dito ka. Yaya ng estudyanteng babae. No, thanks. Malamig na sagot ni Damian. Halatang nadismaya ang babae. Ay, turuan mo siyang makisama. Sa BBC company ako nag-apply bilang office clerk. Nagulat ako, bumaba din si Damian. Mag-apply ka rin? Tahimik siya. Aminin mo na, gusto mo lang akong sundan. Huwag kang assuming. Sa waiting area, nakaupo siya. Starbucks sa kamay, shades on. Samantalang ako, kinakabahan habang hawak ang resume. Miss, mag-apply ka rin? Tanong ng chinita sa tabi ko. Oo naman. Sorry, obvious nga. Ako nga pala si Edward. Sabay abot ng kamay. Mira, akma ko nang aabutin ng kamay niya nang biglang umubo si Damian. Lumapit agad ang isang empleyada. Sir, ayos ka lang? I'm fine. First time kita makita, fresh grad ka ba? Bumalik ako kay Edward. Wala pa ako experience. Same here. Tara, kain tayo mamaya. Natigilan ako. Huwag naman sana siyang masyadong mabilis. Ano, payag ka? Biglang may paper bag sa harapan ko. Si Damian, may burger at tubig. Kumain ka. Mukhang matatagalan ka pa. Iniwan niya yon sa hita ko at bumalik sa upuan niya. Nakabusangot si Edward. May kasama kasi ako. Pasensya na. Binuksan ko ang burger sabay tingin kay Damian. Tahimik lang siyang nakatingin. Salamat. Bulong ko. Pagkatapos ng interview, naglakad-lakad ako sa mall. Siyempre, may shadow akong si Damian. Huminto kami sa wig shop. Naaliw ako sa mga kulay pero siya, nakatitig sa isang wig. Ginger hair. Sir, interesado ka? Bagay yan sa Miss Gay. Napatawa ako. Nang sulyapan ako ni Damian, umiwas agad ako ng tingin. How much? Bibili niya? Lumayo ako, nagtungo sa bench. Maya-maya dumating siya, may dala na. Bakit ka bumili niyan? Hindi siya sumagot. Nilabas ang wig at isinuot sa akin. Ano ba, Damian? I hate your hair right now. Ayos siya, nang ayos. Nang matapos ngumiti siya. Better. Bakit? You're still my wife, Mira. Naputo lang ang koneksyon ng pamilya natin pero tayo pa rin. Hinawakan niya ang kamay ko, tumigil ang mundo. Hindi kita pipilitin pero wag mo ako itaboy. Gusto ko sumama sa bagong buhay mo. At pinagsalikop niya ang kamay namin. Nakayuko lang ako habang naglalakad kami ni Damian sa mall. Dikit ang kamay namin, mainit totoo at nakakalito. Pangarap ko to dati, maging siya, maging akin. Dapat masaya ako, diba? Pero bakit parang may guilt? 2 buwan pa lang mula nang mawala si Ate Flora. Nasasaktan pa rin siya, alam ko yun.
Baka ginagamit lang niya ako para makalimot. Huminto ako, kumalas sa kamay niya. What's wrong? 2 buwan na mula nang mawala si ate. Huwag mo akong gawing panakip sa sakit mo, Damian. Tinitigan niya ako. Uwi na ako. Lalakad na sana ako paalis nang marinig ko siya. I won't force you to come back. Pero hindi rin ako aalis. I'm staying, Mira. Napalingon ako. Lumapit siya at ibinalik ang wig sa bag. I want to save our marriage. Nung magkasama tayo, naging masaya ako. Kahit hindi halata, pansamantalang nawala si Flora sa isip ko. Kasi ikaw, nandun ka. Damian. At gusto ko maramdaman ulit yun. Kahit ayaw mo pa sa akin ngayon, I'm here to win you back. Hindi ako nakaimik. Nanginginig ang loob ko. Kung gusto mo akong itaboy, sige. Pero babalik at babalik ako. Magkatabi lang ang bahay natin. I'll annoy you every day. Dahil asawa pa rin kita, Mira. You can't get rid of me that easily. Nagulat lang ako kasi alam ko mahal mo si ate. Hindi ako mahal niya. Kaibigan lang ang tingin niya sa akin. Kuya Asher gave me a letter. Sinabi niya lahat. Napatda ako. Sabi sa sulat na malaya ako mahalin ka. Kaya ka ba nandito? Hindi. Ako ang kusang nagpunta. Matagal nang gumaling ang puso ko. At ngumiti siya, isang ngiting parang binunot mula sa ilalim ng lahat ng sakit at tinumbok diretsyo sa puso ko. Umuwi kami, tahimik, awkward, parang panaginip lang ang lahat ng sinabi niya. Nakahiga ako at nag-iisip, halo-halo ang nararamdaman. Kinikilig, kinakabahan, litong-lito. Sino yan? Si Aling Solto, iha, pasensya na. Pagbukas ko ng pinto, nasa likod niya si Damian. Sira ang gripo ni Dos. Pwede ba dito muna siya maligo? Maliligo? Hapon na. Hapbat lang. Sabat ni Damian, diretso ang tingin. Bumuntong hininga ko. Sige. Pwede na rin ba na dito siya matulog? Wala kaming extra electric fan. Ayoko. Nakakahiya naman, isang gabi lang iha. Wala na ako nasabi. Ayoko mapahiya o mapag-usapan. Marami nang may galit sa akin. Ayoko na ulitin dito sa Nuevo. Inihanda ko ang sofa para sa sarili ko. Siya sa kama. Maliit yun, mas kasya siya. Paglabas niya sa banyo, tuyo na ang buhok, nakatawel pa. Lulutuan kita ng hapunan. Anong gusto mo? Hindi mo kailangang... Anong gusto mo? Ikaw ang bahala. Hindi ako maarte. Ngumiti siya at parang doon ako muling nabuhay. Habang nagluluto siya, nasa table ang phone niya. Bigla itong umilaw. Napabasa ako. Ang mami niya. Where are you, my dear son? Answer, or I'll declare you missing. Napakabog ang dibdib ko, napalunok. Damian. Why? Nag-vibrate phone mo. Tumatawag yata. Turn it off. Ha? It's my mom. Wala siyang alam na nandito ako. Turn it off, Mira. Nanginig ang kamay ko. Hinawakan ng phone pero aksidente ko itong nasagot. Hello, Damian. Good thing you answered. Where are you? Napako ako. Agad niyang kinuha ang phone mula sa akin. Mom. Why? You left without a word. Umuwi ka at harapin ang responsibilidad mo. I am facing my responsibility. With whom? I'm with my wife. Pagkababa ni Damian ng tawag, inabot niya sa akin ang cellphone. Itapon mo. Ha? Throw it. Ulit niya. Bakit? Sayang to, baka tawagan ka ng mami mo. Kinuha niya ulit ang phone at walang pag-aalinlangang itinapon sa basurahan. Damian! Now they can find me. Pero bakit? Nag-aalala lang yung mami mo eh. Hindi siya nag-aalala. Natatakot lang siyang hindi magtagumpay ang plano niya. Anong plano? Ikasal ako sa anak ni Third. Kaibigan ng daddy ko, karibal ng daddy mo. Ayoko na. Pagod na akong sunod sa gusto nila. Tahimik lang ako. Wala pa ako napapatunayan. Kilala lang ako dahil sa apelyido ko. Hindi sa sarili kong kakayahan. Naiinggit ako kay Asher. Doktor na, malaya pa. Naramdaman ko ang kirot sa sinabi niya. Parang salamin ng sarili kong pagkukulang. Gusto kong tumayo sa sarili kong paa. Kaya ako umalis. Ayoko sumunod sa tradisyon ng pamilya na dapat ang mapapangasawa, walang history ng sakit. Hinawakan ko ang balikat niya. Ilabas mo lang, Damian, makikinig ako. Yung kapatid ng lolo ko, nagmahal ng lalaking may sakit. Namatay siya agad. Nakuha ng lalaking yun ang yaman niya. Tapos nag-asawa ng iba. Doon nagsimula ang tradisyon namin.
Ayoko maging bahagi nun. Kaya pala tinago ng daddy ko ang sakit ni Ate Flora. Pero sisirain kong siklo. Hinawakan niya ang baba ko at dahan-dahang pinaharap sa kanya. Kahit may history ng sakit ang pamilya mo, I don't care. Damian, if love is a crime, arrest me, Mira. Cause I'm about to do something crazy. At bago pa ako makapalag, siniil niya ako ng halik. Pumikit siya, hinawakan ang pisngi ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam ang gagawin. Nang maghiwalay ang labi namin, tiningnan niya ako. Mira, napatayo ako, namumula. Bakit? Mali ba? Umiling ako, umiwas ang tingin. Bakit mo ako hinalikan? We're married. 2 buwan pa lang mula nang mawala si Ate Flora. Alam kong hindi ka pa okay. Ang gusto ko sana, harapin ka kapag buo ka na talaga. Hindi dahil sa guilt. O dahil pinilit ka ng tadhana. Kundi dahil mahal mo ko. Nang totoo. I'm sorry. Flora pushed you to me. Pero I'll respect you. Napatingin ako. Anong ibig mong sabihin? I'll wait. Hanggang sa mawala ang guilt. Hanggang sa ikaw na mismo ang lumapit. Tahimik ang hapunan namin. May konting konsensya akong naramdaman. Kaya matapos kumain, nilapitan ko siya. Gusto mong tumabi sa akin? Nabulunan siya sa tubig. Mira, what the... Ayaw mo, sa sofa na lang ako. Okay, tatabi ako. Nilagyan ko ng unan sa gitna ng kama at humiga na. Sa tabi ng pader ako pumwesto. Ang liit naman ang kama mo. Pasensya na ha. Tumigil ka na sa kakapaumanhin. Ako to nagpumilit. Pumikit siya. Ako naman, hindi makatulog sa presensya niya. 1 oras akong gising bago tuluyang nakaidlip. Pagmulat ko, yakap na niya ako. Napangiti ako. Seryoso ang mukha niya habang tulog. Parang bata. Maingat kong hinaplos ang buhok niya. Napatingin ako sa labi niyang hinalikan ako kagabi. Bumilis ang tibok ng puso ko. Akmang babangon na ako nang bigla niyang hinapit ang bewang ko. Pinadikit sa katawan niya. Good morning. Good morning. Gutom ka na ba? Hindi pa. Lilipat ako sa sofa. Bakit pa? Para makatulog ka na maayos. Hindi nga ako makatulog na maayos eh. Matulog ka pa. Tumayo siya, inabot ang unan sa pagitan namin. Ikaw matulog pa. Magluluto muna ako. Iniwan niya akong tulala. Hay, Damian. Ano bang gagawin ko sa'yo?